Si Noel Stolen ay isang batang puno ng pangarap at determinado sa nais niya. Ito ay ang maging pinakamalakas na seeker sa buong mundo. Pero malas niya, na-assign siya sa pinakamahinang support class, isang talker. Sa mundo nila, bawat araw ay nakikipagsapalaran laban sa mga kakaibang fenomenon na tinatawag na abyss, mga nasa kailaliman na konektado mismo sa impyerno. Isang araw, nagluko ang matchmaking system, at boom! Bigla na lang sinalakay ng mga level 12 demons ang kanilang nayon. Ang lolo ni Noel lang ang may sapat na kakayahan para lumaban sa mga halimaw. Kinuha nito ang kanyang palakol at sinabihan si Noel na magtago habang haharapin niya ang mga demonyo hanggang sa dumating ang tulong. Pero alam ni Noel na walang tulong na darating at siguradong kamatayan ang haharapin ng lolo niya sa laban na iyon. Hindi siya naniniwalang makakaligtas pa ito, pero tiniyak ng lolo niya na kakayanin niya ito. Ayon dito natalong araw niya noon ang isang level 13 demon, at kaya tinawag siyang Overdeath. Sumabak sa laban ang lolo ni Noel, nakapatay ng ilang halimaw, pero sa huli, malubha pa rin siyang nasugatan. Tila nahati pa nga ang mga binti niya sa ibang time zone. Agad tumakbo si Noel sa kanyang tabi, humingi ng tawad ang lolo dahil hindi niya natupad ang pangakong mabuhay, ngunit sinabi niya na kinailangan niyang gawin ito para protektahan ang nayon. Ito ang kapalaran ng bawat seeker, ang mabuhay at mamatay para sa laban. Bago bawian ang buhay, tinanong ng lolo niya si Noel kung ipagpapatuloy ba nito ang ganitong landas kahit nakita na ang panganib. Sa gitna ng kanyang mga luha, nangako si Noel na magiging pinakamalakas na seeker sa buong mundo upang ipagpatuloy ang legacy ng lolo niya. Sa kasalukuyan, naisakatuparan na ni Noel ang kanyang pangako at naging seeker, sinusundan ang mga yapak ng kanyang lolo. Bagaman mahusay siyang magbigay ng mga utos, malayo pa rin siya sa pagiging pinakamalakas sa team dahil siya ay isang talker, ang pinakamahinang support class. Sa mission nila ngayon, kalaban nila ang mga lesser vampires. Bagaman hindi marunong gumamit ng magic, napakahirap pa rin silang kalabanin dahil ang Vampire Queen ay kayang magparami ng bagong hukbo sa maikling panahon. Binalaan ni Noel ang kanyang mga kasama na huwag magpakampante, dahil kahit mahina, matitibay ang lesser vampires at kaya pang lumaban kahit sugatan. Dapat siguraduhin na bawat isa ay mapapatay ng tuluyan. Habang lumalalim sila sa dungeon, tinanong ni Walter si Noel kung pwede bang balewalain na lang nila ang mga lesser vampires at dumiretso na sa Queen para matapos agad ang mission. Sinabihan ni Noel si Walter na isang napakabobo ng plano nito dahil tiyak na mapapalibutan sila ng mga lesser vampires habang nakikipaglaban sa Queen. Sapat na hirap na nga para sa sirang party tulad nila ang mission na ito, kaya siguradong mamamatay sila kung susugod ng pabigla-bigla. Naiintindihan ni Walter ang punto, pero pabiro niyang sinabi na nakikinig lang siya kay Noel dahil ito ang important talker ng team. Bilang isang talker, kaya ni Noel na magbigay ng buffs para palakasin ang kanyang mga kasama. Pero mababa ang kanyang sariling lakas, bagay na nakakainis para sa kanya. Napaikan si Noel at nakahanda ng eye roast si Walter, pero bago pa man siya makapagsalita, napansin niyang may lesser vampire na nakaabang sa kisame at mukhang may binabalak. Agad niyang inutusan ang grupo na magtago, biglang pinakawalan ng halimaw ang isang nakal-alasong ulap, at nahuli si Noel sa gitna nito. Nang makita ng mga kasama na nasa panganib si Noel, nais nilang tumulong, pero bago sila makagalaw, inatake sila ng vampire, at napatumba si T. Sinubukan ni na Walter at Lloyd na pigilan ng halimaw, pero dahil wala ang buffs ni Noel, mas mahina sila. Wala nang magawa si Walter kundi pakiusapan si Noel na bumangon at magbigay ng mga utos. Sa puntong iyon, naalala ni Noel ang araw ng pagkamatay ng kanyang lolo. Nanumpa siya sa sarili na hindi na siya hahayaan pang may mamatay. Agad niyang binunot ang baril at nagpaputok sa halimaw, sabay inom ng health potion para malabanan ang lason. Wala man siya sa antas ng lakas ng kanyang lolo, hindi ibig sabihin noon na wala siyang silbi. Oras na para ipakita niya kung gaano kahalaga ang isang talker. Inactivate niya ang talker tactician skill, kaya tumataas ng 25% ang abilidad ng kanyang mga kasama sa bawat utos na ibibigay niya. Kasunod nito, ginamit niya ang battle voice skill upang pataasin ang stamina at mana ng buong team. Dahil sa tulong ni Noel, nagawa ng grupo na humawak ng kanilang pwesto at lumaban ng mas mahusay. Habang nagtatagumpay sila, napansin ni Tamiya ang tatlong paparating na demons at nagsimulang mataranta. Ginamit ni Noel ang isa pa niyang skill para kalmayin siya. Sinabi niya sa grupo na kung susundin nila ang plano, matatapos nila ang laban sa loob ng 74 na segundo.
Inutusan niya silang mag-focus sa Queen at ilabas ang pinakamalalakas na atake habang siya na ang bahala sa natitirang lesser vampires. Habang umaatake ang mga lesser vampires, ginamit ni Noel ang isang speech technique para pasigan na utusan ang mga ito na huminto. Nang matigil ang kanilang galaw, binaril niya sila ng ice bullet gamit ang kanyang magic gun, kaya nagyelo ang karamihan sa kanila. Sa kasamaang palad, may isang vampire na nakaiwas, may natitirang isang bala si Noel, at may opsyon siyang gamitin ito para iligtas ang sarili. Pero sa halip, pinili niyang barilin ang Queen upang makadistract at magbigay ng pagkakataon sa mga kasama niyang tapusin ito. Sa halip na gamitin ni Noel ang natitirang bala para iligtas ang sarili, pinili niyang barilin ang Queen Vampire upang madistract ito at mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kasama. Dahil dito, nagawa ni Walter at Lloyd na gamitin ang kanilang ultimate moves at tuluyang talunin ang Queen. Subalit, nang bumaling si TK Noel upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nagulat siya nang makita si Noel na tila sinaksak ng isang lesser vampire. Sa kabutihang palad, hindi naman talaga nasaksak si Noel. Nakalculate niya ng maayos ang mga bagay upang masiguro na makakaligtas siya. Alam niyang kapag natalo ang Queen, titigil na rin sa paggalaw ang mga lesser vampires, at sapat ang oras para umiwas siya mula sa kamatayan. Sa wakas, matagumpay nilang na-clear ang dungeon, at naglaho na rin ang abyss sa paligid. Nilapitan ng mga kasama si Noel upang tingnan ang kalagayan niya, pero kahit alam nilang maingat ang plano niya, pinagalitan pa rin siya dahil sa pagiging pabaya at paglalagay sa sarili sa panganib. Bumalik ang alaala ni Noel sa araw na nalaman niyang Talker ang kanyang class. Noon, iyak siya ng iyak dahil gusto niyang maging isang warrior tulad ng lolo niya. Ngunit pinakalma siya ng lolo niya, sinasabing hindi importante kung anong class siya. Kampante ang lolo niya na magiging pinakamalakas siyang seeker sa mundo dahil ramdam nito ang natatanging talento ni Noel. Simula noon, hindi na pananghinaan ng loob si Noel at pinili niyang manatiling determinado na maging pinakamalakas na seeker, kahit pa isa lang siyang talker. Pagkatapos ng mission, kinailangan nilang bumalik sa Etria, ang kabisera ng Velvet Empire, upang i-report ang kanilang tagumpay. Mas madalas umatake ang Abyss sa Empire kaysa sa ibang bansa, kaya't nakabuo ang gobyerno ng magical technology gamit ang mga materyal mula sa mga demons. Ang mga material na ito ay makukuha lang sa tulong ng mga seeker, kaya't malaki ang pagtingin ng publiko sa kanila dahil sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Naging opisyal na seeker si Noel noong 15 taong gulang at lumipat sa kabisera upang makahanap ng mga kasamang kakampi, dahil alam niyang hindi niya kayang lumaban mag-isa. Sa team niya, si Walter ang warrior, si T ang healer, at si Lloyd ang swordsman. Bagaman gusto rin sana ni Noel ng isang scout, medyo balanse na rin ang kanilang grupo. Napansin ni Walter na tahimik si Noel, kaya tinanong niya kung ano ang problema. Bilang pabuya sa kanilang mission, nakatanggap sila ng 5 milyon fil. Nagbiro si Walter na baka iniisip ni Noel na dapat mas mataas pa ang kanilang reward. Sinabi ni Walter na bilang isang seeker, hindi dapat ganun kahalaga ang pera, at tiyak daw na iyan din ang sasabihin ng lolo ni Noel. Pero kabaligtaran ng unang lesson na natutunan ni Noel mula sa kanyang lolo, siguraduhin dapat na bayad ka ng maayos dahil hindi pwedeng magbuwis ng buhay at uuwi lang na luhaan sa huli. Sa totoo lang, gusto talaga ni Noel ng mas mataas na reward at wala siyang pakialam sa iniisip ni Walter. Pero pinili niyang palampasin na lang ito ngayon, sinaway naman ni Tanya si Walter, sinabing tigilan na ang pangungulit kay Noel. Pero iginiit ni Walter na dapat siyang respetuhin ni Noel dahil mas matanda siya ng 2 taon. Agad na binalika ni Noel si Walter, sinabing walang kwenta ang edad sa mga seeker dahil lakas ang nagdadala ng respeto, at nagsimula na siyang magduda kung karapat-dapat ba talagang respetuhin si Walter. Nagpantang ang tenga ni Walter at sinigawan si Noel, sinasabing siya ang totoong walang silbi dahil utos lang ng utos habang sila ang nalalagay sa panganib. Dati, akala ni Noel na maayos ang dynamic ng kanilang team. Pero ngayon, napagtanto niyang nakikita pala siyang pabigat ng grupo. Bago pa siya makasagot, pinasaringan muna niya si Walter at muntik nang magsimula ng away, pero napigilan sila ni Lloyd bago pa may masamang mangyari. Habang nagpapahinga sila malapit sa fountain, nalungkot si Tanya sa natanggap na bahagi ng reward. Ipinaliwanag ni Lloyd na pagkatapos ng gastusin sa equipment at bayad ng buwis, 1 milyon fil na lang ang natira, kaya tig-250,000 lang ang bawat isa. Bagaman nakakainis, sinabi ni Lloyd na unti-unti namang tumataas ang pondo ng kanilang grupo, at sigurado siyang kikita sila ng mas malaki sa mga susunod na mission.
Sinabi ni Noel na baka wala ng susunod na pagkakataon, dahil bihira na nga silang makakuha ng malalaking mission. Kinukuha kasi ng mga clan ang lahat ng high-profile abysses. At kahit makakuha sila ng mission, kailangan pa nilang magbayad ng penalty fee kapag hindi nila ito natapos. Sinabi ni Noel kay Lloyd na dapat nilang i-invest ang pondo ng team sa pagbuo ng sarili nilang clan. Nayanig ang lahat sa mungkahi ni Noel, at sinubukan ni Lloyd na ipaliwanag kung bakit imposible iyon. Kinakailangan nila ng 20 million fil para makapag-set up ng clan, at wala silang ganoon kalaking pera. Pero determinado si Noel at handa siyang gamitin ang 7.2 million mula sa sarili niyang ipon para mapuna ng kakulangan. Alam niyang mahal ito, pero kumbinsido siyang mas kikita sila sa hinaharap dahil hindi na sila limitado sa mga natitirang quests. Binanggit ni Lloyd na kailangan nila ng base of operations sa kapital, pero sobrang taas ng renta ngayon. Sa kabutihang palad, nakakita na si Noel ng murang gusali na pwedeng rentahan ng kanilang team. Sumabat si Tanya, sinabing mga sirang newbie pa lang sila, kaya imposible silang makapamahala ng isang clan. Pero para kay Noel, hindi iyon sapat na dahilan para umiwas sa pagbuo ng clan. Kung hindi sila magsisimula ngayon, kailan pa sila magiging handa? Sinabi pa niya na inaral na niya ang lahat ng kailangan para magpatakbo ng clan, at ang tanging kulang na lang sa kanya ay karanasan. At ang tanging paraan para makakuha ng karanasan ay magsimula ng sariling clan. Bagaman maganda ang punto ni Noel, naniniwala pa rin si Lloyd na hindi sila makakakuha ng magagandang trabaho. Ngunit tinama siya ni Noel, makakakuha sila ng mga trabaho hindi dahil mapagkakatiwalaan sila, kundi dahil, hot, sila. Ang bansang ito ay nangangailangan ng mas maraming seekers, at ang mga magagaling na seekers ay tinitingala bilang mga bayani at idolo. Natural na bibigyan sila ng mas magagandang pagkakataon dahil sa kanilang magandang reputasyon. Nag-aalangan si Tanya sa ideya dahil parang ibinibenta nila ang sarili nila, pero sold na si Walter. Pagod na si Walter sa walang kwentang buhay na dinaranas nila, at nais niyang maranasan ang fame at yaman. Wala nang masasabi si Tanya para mapigilan siya, sang-ayon na sina Walter at Noel sa plano, kaya tinanong ni Noel si Lloyd kung ano ang opinyon niya bilang leader ng team. Sinabi ni Noel na kung tatutol si Lloyd, handa siyang umalis sa team at kunin ang parte niya sa savings upang bumuo ng sariling clan kasama ang iba. May pangarap siyang maging pinakamalakas na seeker, at walang makakapigil sa kanya. Napilitan si Lloyd na pumayag, bagaman madilim ang tingin niya sa desisyon na iyon. Iminungkahi niyang pag-usapan nila ang mga detalye ng clan formation sa makalawa. Walang problema kay Walter, at masaya si Noel na nakuha niya ang suporta ni Tanya at Lloyd. Nagpaalam na siya upang magpahinga para sa gabi, kinagabihan, dali-daling tumakbo si Walter kay Noel dala ang masamang balita, natuklasan niyang sina Lloyd at Tanya ay nagtaksil at tumakas bitbit ang lahat ng pera ng grupo. Nang basahin ni Noel ang iniwang liham, kinumpirma niyang totoo nga ang nangyari. Ibinuhos ni Lloyd ang lahat ng pera niya sa NF ilang taon na ang nakalipas, at ngayon ay lubog na siya sa utang. Dahil dito, kinupit niya ang savings ng team para bayaran ang mga utang at tumakas palabas ng kapital bago siya mahuli. Nakita ni Noel na nakakatawa ang sitwasyong ito, lalo na dahil si Lloyd ay laging nagpapanggap na marangal at makisig. Pero oras na para magseryoso, tinanong ni Noel kung kailan at saan nakuha ni Walter ang liham. Ipinaliwanag ni Walter na kagabi, narinig niya ang tungkol sa isang magandang trabaho, kaya kinaumagahan ay nagpunta siya sa kwarto ni Lloyd. Ngunit pagdating niya roon, malinis na ang silid, ipinakita na lang ng innkeeper ang liham na iniwan ni Lloyd at Tanya. Ayon sa innkeeper, umalis sina Lloyd at Tanya bandang 8 PM kagabi, ilang minuto bago isara ang mga city gates. Sa ilalim ng normal na kalagayan, hindi sana malalaman ni Noel at Walter ang tungkol dito hanggang kinabukasan ng hapon pa. Sinasadya ni Lloyd na makakuha ng sapat na oras para sa pagtakas nila. Ngayon ay 9:30 AM, at bagaman mas maaga nilang natuklasan ang pagtataksil, mahigit kalahating araw na rin ang nakalipas, kaya malayo na ang narating ng dalawa. Tiwala si Noel na may mga record sa gate kung anong direksyon sila nagtungo, at dahil malamang naglakad lang sila, pwede pa rin silang habulin ni Noel at Walter gamit ang kabayo. Gusto nang umalis ni Walter agad-agad, pero pinaalalahanan siya ni Noel na hindi ito simpleng habulan lang para makuha ang pera. Itinakwil na nila Lloyd at Tanya ang kanilang grupo, isang malinaw na pagtataksil. Kung mahuli nila ang mga ito, malamang mauuwi ito sa labanan hanggang kamatayan. At kahit talunin pa nila sina Lloyd at Tanya, wala na ring silbi dahil nagastos na ang pera.
Pero hindi papayag si Noel na makatakas sila nang hindi pinagbabayaran ang kanilang ginawa. Pagkatapos magbihis, dinala ni Noel si Walter sa local tavern. Nagtataka si Walter kung bakit sila nandito, pero ayaw na ni Noel ipaliwanag ang plano dahil hindi naman daw ito maiintindihan ni Walter. Sinabi na lang niya na sumunod ito sa kanya. Pagpasok sa tavern, agad inangkin ni Noel ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na may 2 miyembro ng grupo niya ang nagnakaw ng kanilang pera at tumakas palabas ng kapital. Ipinangako niyang magbibigay siya ng 2 million fil sa sinumang makakahuli sa kanila ng buhay. Nagulat si Walter at nagtanong kung bakit kailangang ipaalam ni Noel sa buong tavern ang problema nila. Ngunit sabi ni Noel, may hinahanap siyang partikular na tao, at ginawa niya ito para makatipid sa oras. Unang tumanggap ng mission ang Lightning Bite Party. Ibinigay ni Noel sa leader ng party ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagtakas ni Lloyd at Tanya. Sumunod, ilang iba pang grupo ang nagpasya ring tanggapin ang trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nakikita ni Noel ang partikular na tao na hinahanap niya. Bigla, isang kainahinalang lalaki ang lumapit kay Noel sa tavern tungkol sa mission. Halatang may alam ang taong ito, kaya agad silang lumabas para mag-usap. Ipinaliwanag ng lalaki na nakita niya ang isang magkasintahan na lumalabas ng lungsod kagabi, at eksaktong tumutugma ito sa description ni Lloyd at Tanya. Alam daw niya kung saan sila patungo, ngunit ang problema, mahina ang grupo niya para harapin sina Lloyd at Tanya ng mag-isa. Nag-alok si Noel na tutulungan sila, pero 1 million fil lang ang ibabayad niya imbes na 2 milyon. Sinubukang tumawad ng lalaki, ngunit nabasa na ni Noel ang sitwasyon niya. Alam niyang masyadong desperado ang lalaki para tanggihan ang 1 milyon. Sa huli, napilitan ang lalaki na pumayag sa kondisyon ni Noel. Sinabi ni Noel na ihanda ang kanilang grupo at magkita sila sa Southgate. Inutusan din niya si Walter na maghintay doon dahil may kailangan pa siyang gawin bago sila umalis. Pagkatapos maghanda, nagkita-kita sila sa harap ng gate. May gusto sanang itanong si Walter kay Noel. Nais niyang malaman kung kaya ba talagang labanan ni Noel sina Lloyd at Tanya. Walang pag-aalinlangan si Noel at sinabing handa siyang patayin ang mga ito nang walang awa. Nagulat si Walter sa kawalan ng emosyon ni Noel, lalo na't matagal silang naging magkakasama. Pero mula pa noong unang araw nilang magkita, meron ng mga contingency plan si Noel kung sakaling pagtaksilan siya ng kanyang mga kasama. Mayroon din siyang plano kung sakaling kailangang kalabanin si Walter. Sa totoo lang, hindi talaga pinagkakatiwalaan ni Noel ang sinuman sa kanila. Pinaalala niya kay Walter na mas mabuti ang pagiging mas mapanuri at hindi basta-basta nagtitiwala sa iba. Samantala, naglalakad sina Lloyd at Tanya sa isang liblib na nayon. Tiniyak ni Lloyd kay Tanya na ligtas na sila at makakapagpahinga na sila ngayong gabi. Sigurado siyang hindi hahabulin ni Noel ang mga ito dahil sa tingin niya, hindi ito petty na tao, lalo na't nagastos na ang pera. Ngunit maling-mali si Lloyd, bigla na lang sumulpot si Noel kasama ang isang buong grupo ng mga taong handang hulihin sila. Nang huhugutan na ni Lloyd ang kanyang espada, ginamit ni Noel ang kanyang abilidad para utusan itong huwag gumalaw, kaya't napatigil pareho sina Lloyd at Tanya. Ngayong wala nang mapagtaguan si Lloyd, nagsimulang magalit si Walter at sigaw ng sigaw sa pagtataksil nito. Pero bago niya suntukin si Lloyd, pinigilan siya ni Noel at sinabing may tanong muna siyang gustong masagot. Alam ni Noel na nagastos na ni Lloyd ang kanilang savings, pero tinanong niya kung nasa kanya pa ang perang nakuha nila mula sa vampire hunt. Pinabulaanan ito ni Lloyd, sinabing nagamit na rin niya ang perang iyon. Tinanong ni Noel kung ginastos ba ito sa isa pang palpak na NFT business, ngunit inamin ni Lloyd na ginamit niya iyon para mabayaran ang kanyang mga utang. Sa paraan ng pagsagot ni Lloyd, naintindihan ni Noel na isang serial gambler pala si Lloyd. Napakalaki ng nagastos niya sa sugal kaya nagkaproblema siya sa mga debt collectors. Gusto ni Noel marinig mula sa bibig ni Lloyd ang buong katotohanan. Bago pa magsalita si Lloyd, pinutol siya ni Walter at sinigawan dahil sa pagsusugal ng pera na pinaghirapan nilang ipunin. Tinalikuran ni Lloyd ang pagpapanggap na inosente at sinabing siya raw ang totoong biktima dito. Hindi raw niya gustong galawin ang pera nila, pero sobrang saya raw magsugal. At saka, kasalanan din daw ng grupo dahil ipinasa nila sa kanya ang responsibilidad bilang leader. Nang marinig ang mga palusot ni Lloyd, nainis si Noel at agad niyang tinadyakan si Lloyd sa mukha. Sinimulan niyang apakan si Lloyd habang pinagsasabihan ito dahil akala nito makakatakas siya gamit ang ganoong kababaw na dahilan. Siya rin daw ang nagsabing gusto niyang maging leader,
At iyon lang pala ay para tustusan ang kanyang bisyo. Hindi nagtagal, nabugbog ng husto si Lloyd at nagmakaawa para sa tawad. Pero para kay Noel, hindi siya marunong magpatawad. Handa siyang galpihin si Lloyd ng 1,000 beses hanggat hindi pa siya nasisiyahan. Bigla, sumabat si Tanya at nagmakaawang huwag nang saktan si Lloyd. Pumayag naman si Noel pero sa isang kondisyon, si Tanya ang tatanggap ng bugbog kapalit ni Lloyd. Naniniwala si Noel sa gender equality, kaya wala siyang problema sa pagpapaulan ng sipa at suntok kung iyon ang gusto ni Tanya. Ginamit ni Noel ang kanyang abilidad para pilitin si Tanya na aminin ang totoo. Sa ilalim ng epekto nito, inamin ni Tanya na sumugal din siya kasama si Lloyd at sa katunayan, mas malala pa ang kanyang pagka-addict sa sugal kaysa kay Lloyd. Ang abilidad na ginamit ni Noel ay pinipilit ang target na sabihin ang buong katotohanan sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos bumalik sa sarili si Tanya, galit na sinigawan niya si Noel dahil sa paggamit ng mind control, na labag sa batas ng imperyo. Ngunit sinagot siya ni Noel, sinabing tama siya sa pagiging ilegal ng mind control para sa personal na rason. Pero dahil si Tanya ang kriminal dito, ang paggamit ni Noel ng mind control ay itinuturing na legal na interogasyon. Pagkatapos makipag-usap sa mga traidor, lumapit ang lalaki para kunin ang kanyang bayad. Pumayag si Noel na bayaran siya, pero humingi siya ng ilang minuto para ayusin ang lahat. Hindi natuwa ang lalaki at inakusahan si Noel ng pandaraya. Hinayla siya ni Noel pabagsak sa lupa at sinabing maghintay na lang siya ng maayos. Galit ang lalaki, kaya bumunot siya ng kutsilyo para sugurin si Noel. Ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya, agad siyang pinatumba ni Noel gamit ang isang suntok sa dibdib na natutunan niya mula sa kanyang lolo. Isang espesyal na suntok ito sa lugar na malapit sa puso, na kayang pansamantalang paralisahin ang kalamnan ng puso at magpatamba kahit sa pinakasanay na seekers. Natutunan ni Noel ang teknik na ito sa pamamagitan ng karanasan, direktang naranasan niya ito mula sa kanyang lolo. Sinanay siya nito dahil, bilang isang talker, wala siyang paraan para i-buff ang sarili sa laban, kaya kailangan niyang magkaroon ng kahit anong offensive technique. Habang dinadala ng mga kasamahan ng lalaki ang kanyang katawan palabas ng daan, dumating ang isang magarang karwahe. Mula rito, lumabas si Finochia Barzini, isang kilalang slave trader at pinuno ng Barzini family. Kilala ni Noel si Finochia bilang isang eccentric at zesty na tao, pero siya lang ang tanging makakatulong sa kanya sa pagkakataong ito. Planong ibenta ni Noel sina Lloyd at Tanya bilang alipin upang mabawi kahit papaano ang perang nawala sa kanila. Nagprotesta si Tanya, pero pinaalalahanan siya ni Noel na kung hindi sila maging alipin, maaari niya silang i-turn over sa pulisya. At kapag nakulong sila, siguradong ipapadala sila sa mga minahan, isang lugar na mas malupit pa kaysa pagiging alipin. Mas mataas ang tsansa nilang mabuhay bilang alipin, sa pag-asang mabibili sila ng isang mabait na amo. Matapos suriin ni Finochia ang dalawa, nag-alok siya ng 6 na milyon field para bilhin sina Lloyd at Tanya. Tumutol si Noel, sinabing kulang iyon, humingi ng pasensya si Finochia, sinabing hindi siya makakapag-alok ng mas mataas pa. Malapit nang ideklara ng Holy Cross Church na lahat ng tao ay dapat mamuhay sa ilalim ng vow of poverty. Kung magbibigay siya ng sobrang malaking halaga para kina Lloyd at Tanya, makakaakit ito ng hindi kanais-nais na atensyon, na nais niyang iwasan. Napagtanto ni Noel kung gaano kalaki ang impluwensya ng Holy Cross Church kahit sa mga makapangyarihang pamilya tulad ng Benazi family. Pero wala siyang pakialam, sinabi niyang tatanggapin niya ang 11 milyon bilang kabayaran. Matagal bago napagtanto ni Finochia ang kanyang binanggit, pero nang maunawaan niya, sumigaw ito sa galit, inakusahan si Noel ng pangongotong. Dahil sa patuloy na pag-angal ni Finocchio, pinaakyat ni Noel ang presyo hanggang sa maging 15 milyon. Sa una, 6 na milyon lang ang inalok ni Finochia, kaya lalo siyang nainis sa pataas na presyo ni Noel. Ngunit sinabi ni Noel na kung bibilhin ni Finochia ang dalawa sa halagang 15 milyon, ipapakalat niya sa lahat na iyon lang ang ginastos ni Finochia. Ang kautusan ng simbahan ay nangangahulugang bawal lang bumili ng sobrang mahal, pero kung igigiit ni Finochia na talagang sulit ang presyo ni Lloyd at Tanya, mag-aagawan pa ang mga tao na bilhin sila dahil sa presyong iyon. Kung tama ang diskarte ni Finochia, pwede pa niyang maibenta ang dalawa ng hanggang 70 milyon. Sa sobrang tuwa ni Finochia sa pagiging tuso ni Noel, inalok niya ito ng posisyon bilang leader sa kanyang pamilya, pero tinanggihan iyon ni Noel. Naiintindihan naman ni Finocchio ang pagtanggi,
kaya pumayag siya sa deal at lumapit sa isa sa mga kasamahan niyang mukhang gaskosin para balaan itong huwag magsasalita tungkol sa usapan nila, kundi tiyak na masasaktan ito ng husto. Matapos iyon, iniabot ni Finochia ang paunang bayad kay Noel at sinimulang dalhin sina Lloyd at Tanya palayo. Nagmamakaawa si Tanya kay Noel na huwag silang ibenta, pero muli, wala sa bokabularyo ni Noel ang pagpapatawad. Tumalikod siya sa kanya, kaya nagharap si Tanya kay Walter, umaasang tutulungan siya dahil alam niyang may gusto ito sa kanya. Ngunit tumanggi si Walter, kaya sinagot siya ni Tanya ng lahat ng masasakit na insulto na kaya niyang isipin. Priceless ang reaksyon sa mukha ni Walter dahil hindi niya akalain na sasabihan siya ni Tanya ng ganoon katindi. Matapos ibigay ni Noel ang 1,000,000 fil sa lalaking nakipag-usap sa kanila, umalis na siya kasama si Walter. Sa kabila ng lahat, si Walter ay nagsimulang magduda sa kanyang mga desisyon sa buhay at iniisip ng seryosohin ang pagtigil sa pagiging seeker. Pinayuhan siya ni Noel na wala siyang dapat sisihin sa sarili dahil sa ganitong propesyon, maraming tao ang mapanlinlang. Bagaman hindi matatag ang pag-iisip ni Walter at medyo may katangahan, pinuri pa rin siya ni Noel bilang isang mahusay na warrior. Iminungkahi niya na ipagpatuloy nilang magkasama ang laban at buuin muli ang kanilang grupo. Ngunit hindi matanggap ni Walter ang lahat ng nangyari at nagpasya siyang itigil na ang pagiging seeker. Naiintindihan naman ni Noel at iginagalang ang desisyon ni Walter. Habang umaalis si Walter sa lungsod, ipinagpaalam siya ni Noel at pinabaunan ng good luck. Bagaman nalungkot si Noel na nagkawatak-watak ang kanilang grupo, hindi siya susuko sa pangarap niyang maging pinakamalakas na seeker. Determinado siyang muling buuin ang Blue Beyond Party at gawin itong mas malakas kaysa dati. Nag-post siya para maghanap ng mga bagong kasapi, pero habang naghihintay ng mga aplikante, kinukulit siya ni Wolf. Sinabi ni Wolf na walang darating dahil ang mga magagaling na tao ay may mga grupo na. Totoo ito, pero sinabihan siya ni Noel na huwag siyang pakialaman. Ipinilit pa rin ni Wolf na nais niyang kunin si Noel sa kanilang grupo, ang Lightning Bite. Sa totoo lang, naisip ni Noel na magandang desisyon iyon dahil may magagaling na miyembro ang Lightning Bite, tulad ni Wolf, ang swordsman, at ni Lisha, ang archer. Sinabi ni Wolf na malaki rin ang kikitain ni Noel kung sasali ito sa kanila. Pero pinaalalahanan siya ni Lisha at iba pang kasamahan na huwag pilitin si Noel. Nakakagulat, pumayag si Noel na sumali sa Lightning Bite, pero sa kondisyon na siya ang magiging bagong leader ng grupo. Hindi naman tumutol ang mga miyembro, kaya nagulat si Wolf na ang lahat ay payag agad. Sa tingin nila, madaling desisyon iyon dahil mas matalino si Noel kaysa kay Wolf. Bagaman inamin ni Wolf na mas matalino si Noel, sinabi niyang hindi niya basta ibibigay ang liderato dahil siya ang nagtatag ng Lightning Bite. Bigla, lumitaw ang isang misteryosong babae sa likod nila, na labis na ikinagulat ng lahat dahil walang nakaramdam ng kanyang pagdating, pati si Leah, ang archer, ay walang idea. May elf ears ang babae, at nagpakilala siya bilang Alma, na nandito para mag-apply na sumali sa party ni Noel. Umupo si Noel at sinimulan ang interview, una niyang tinanong kung menor de edad si Alma, dahil ayaw niyang makialam ang Empire sa legal na problema. Sa kabutihang palad, 21 anyos na si Alma, kaya pwede na siyang maging seeker. Kasunod nito, nagsimulang magtanong ang mga miyembro ng Lightning Bite tungkol sa mga personal na bagay, mga hilig at paboritong libro. Pero ang talagang gusto malaman ni Noel ay ang trabaho at ranggo ni Alma. Sinabi ni Alma na isa siyang C-rank scout, tuwang-tuwa si Noel dahil matagal na siyang naghahanap ng isang scout. Ngunit bago tanggapin si Alma, may isa pa siyang tanong, bakit gusto niyang maging seeker? Ikinagulat ni Noel ang sagot ni Alma, hindi siya interesado sa pagiging seeker. Nandito lang daw siya dahil gusto niyang makita si Noel, ang apo ng Overdeath. Nagulat si Noel na alam ni Alma ang tungkol sa lolo niya. Nilinaw ni Alma na hindi niya personal na nakilala si Overdeath, pero ang kanyang lolo ay minsang nakalaban ito at nawala ang kanyang kanang braso bilang resulta. Naalarma si Noel, iniisip kung nandito si Alma para maghiganti. Ngunit itinanggi ito ni Alma, hindi raw siya naniniwala sa mga intergenerational grudges. Gusto lang niyang malaman kung ano ang uri ng tao ang apo ng isang alamat tulad ni Overdeath. Tinanong ni Noel kung sino ang lolo ni Alma, at sumagot si Alma na ang pangalan nito ay Alcor Yuder. Biglang tumahimik ang buong bar, si Alcor ay kilalang leader ng Society of Assassins, na pumapatay ng kahit sinong target basta tama ang bayad. Kilala siya bilang pinakamalakas na assassin, nagalit ang isang regular sa bar at inakusahan si Alma ng kasinungalingan,
hindi raw siya naniniwala na kaano-ano niya si Alcor. Pinagsabihan ni Wolf ang lalaki na tumigil, pero nasabik na itong makipag-away. Sinabi niya kay Alma na may hindi sinasabing tuntunin sa mga seeker, dapat daw pumunta ang mga tao sa tamang bar base sa kanilang rango, kung hindi, mabubugbog sila ng mga regular. Ngumiti lang si Alma at sinabing wala siyang narinig tungkol sa ganoong tuntunin, dahil malamang, si Logan lang ang sumusunod dito para magkaroon ng dahilan na mambugbog. Bago pa siya tapusin ni Logan, nagtanong si Alma kay Noel, paano ba ni-determine ang rango ng isang seeker? Ipinaliwanag ni Noel na ang rango ay base sa klase ng trabaho o sa kasanayang ipinapakita. Ngumiti si Alma at sinabi, kung kailangan niyang patunayan ang sarili, handa siyang pabagsakin si Logan. Lalong nagalit si Logan at sinubukang suntukin si Alma. Ngunit bago pa tumama ang kamao niya, bigla na lang naglaho si Alma sa harap ng mga mata niya. Sa loob ng ilang segundo, nasa sahig na si Logan, walang malay. Dahil sa nakita niya, tumalon si Noel sa tuwa at agad na kinuhang miyembro si Alma. Ngunit sinabi ni Alma na nagutom siya dahil sa enerhiyang ginamit niya sa pagbubugbog kay Logan. Kaya inalok siya ni Noel na bumili ng merienda, astounded si Alma sa sarap ng tinapay na kinain niya, na labis na ipinagtaka ni Noel dahil hindi naman espesyal ang mga iyon. Paliwanag ni Alma, hindi siya nakatikim ng ganito kasarap habang lumaki sa kabundukan. Narinig iyon ni Noel at mas naniwala siya na totoo nga ang sinasabi ni Alma na apo siya ni Alcor Yuder. Medyo nainis si Alma na ngayon lang siya pinaniwalaan ni Noel, samantalang siya mismo ay naniwala agad nang sabihin ni Noel na apo siya ni Overdeath. Kwento ni Alma, binalaan siya ng kanyang lolo na huwag makipaglaban kay Overdeath, dahil gagawin nito ang lahat ng pandaraya para manalo. Nang tingnan niya si Noel, nakita niya sa mga mata nito na may kakayahan itong gawin ang parehong bagay. Tinanong ni Noel kung nag-training si Alma sa bundok para maging assassin, at kinumpirma ito ni Alma. Kailangan daw niyang mag-rank up mula scout patungong assassin. Bagaman hindi pa siya opisyal na assassin, pasok na siya bilang B-rank scout. Nagtanong si Noel kung bakit hindi pa siya sumali sa Assassin Society, gayong kwalipikado na siya. Sinabi ni Alma na nagkaroon ng konting problema sa entrance exam. Isa sa mga assassin ng society ang nakalaban niya, pero nadismaya si Alma dahil hindi ganoon kalakas ang kalaban niya tulad ng inaasahan. Nainsulto ang lalaki sa sinabi niyang mahina ito, kaya nagbigay ito ng lahat ng lakas sa laban. Pero kahit ganoon, hindi tumama ang kahit isang suntok ng lalaki, kaya natambay ito sa sahig. Hinatak ni Alma ang kanyang kutsilyo at itinutok sa ulo ng kalaban, na bigla namang nagmakaawa dahil bawal ang pagpatay sa exam. Pero sa kabila ng mga alituntuning iyon, hindi nagpakialam si Alma dahil itinuro ng kanyang lolo na ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay. Bago niya tuluyang saksakin ang kalaban, naharang ng pinuno ng society, si Simon, ang kanyang kutsilyo at inutusan siyang umatras. Dahil sa insidenteng iyon, hindi siya tinanggap ng Assassin Society. Bagaman kinilala ang kanyang mga kakayahan, hindi nila nais makatrabaho ang isang may ugaling mamamatay tao. Paliwanag pa ni Alma, nasa proseso ang society ng pagiging opisyal na organisasyon sa ilalim ng royal family, kaya magpupokus sila sa spy work imbes na assassination. Kailangan nilang panatilihing malinis ang kanilang record para maisakatuparan ito. Biglang napagtanto ni Noel na isang pambansang lihim ang ibinahagi ni Alma sa kanya, kaya nag-alala siyang baka padalhan siya ng mga assassin para patahimikin siya. Ngunit naisip niya na kayang protektahan siya ni Alma kung sakali. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable sa sitwasyon, pero wala na siyang magagawa tungkol dito. Kinabukasan, pumunta sina Noel at Alma sa kagubatan para magsagawa ng teamwork training. Tinanong ni Noel si Alma kung alam niya ang tungkol sa mga talker tulad niya. Sinabi ni Alma na hindi siya pamilyar sa topic na iyon. Ang alam lang niya ay mahina sa laban ang talkers pero malakas ang kanilang support skills. Pinaliwanag ni Noel na tama iyon, pero mas komplikado pa ang kanilang kakayahan. Halimbawa, kaya niyang gamitin ang assault command para maging sapat na lakas ng kanyang kasama upang tapusin ang laban sa isang suntok. Pero kung mali ang timing, maaaring mapahamak ang buong grupo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging alerto sa lahat ng nangyayari sa laban at gamitin ang kanyang mga skills sa tamang pagkakataon. Ngunit ang downside nito, hindi niya kayang i-buff ang sarili, kaya technically hindi siya dapat lumaban. Ngunit hindi pa rin iyon pumihil kay Noel na makipaglaban. Sa kanilang training, iniutos niya kay Alma na hulihin ang isang monster sa kagubatan.
Bagaman hindi ito kasing Pelagroso ng mga nilalang sa Abyss, sapat ang panganib nito para kailanganin nilang alisin ito. Ang target nila ay mga killer rabbits, na inisip ni Alma na cute, pero pinaalalahanan siya ni Noel na delikado ang mga ito. Gusto ni Noel na hulihin ni Alma ang isa gamit ang buffs na ibibigay niya. Ngunit sinabi ni Alma na kaya niyang gawin ito ng mag-isa at hindi niya kailangan ang tulong ni Noel. Bagaman totoo na kaya niyang hulihin ang killer rabbit ng walang tulong, sinabi ni Noel na hindi iyon ang dahilan kung bakit niya gustong gamitin ni Alma ang buffs. Akala ni Alma na basta nagpapalakas lang ang buffs, pero kailangan ng malalim na pag-intindi at training para magamit ito ng epektibo. Si Alma ay may isang skill na tinatawag na Excel, na nagdodoble ng kanyang bilis at pwedeng i-stack hanggang 5 beses. Ngunit hindi niya magagamit ito sa maximum na kakayahan agad-agad, dahil ang sobrang bilis ay maaaring makabasag ng kanyang mga buto at magpunit ng kalamnan. Kung iyon ay mula sa sarili lang niyang skill, ano pa kaya kung may buff pa mula kay Noel? Kailangan ni Alma na sanayin ang katawan niya upang kayanin ang strain ng buffs ni Noel, at ito ang dahilan kaya sila nasa kagubatan para mag-training. Sinabi ni Noel na kahit ang dating party niya ay inabot ng 6 na buwan bago nila natutunang gamitin ng maayos ang kanyang mga buffs. Kung magaling si Alma, makakapagpatuloy sila bilang isang team. Buo ang loob ni Alma at sinabing kaya niyang harapin anumang plano ni Noel. Kaya tinanong siya ni Noel kung nakakaramdam ba siya ng presensya ng mga killer rabbits malapit sa kanila. Naramdaman nga ni Alma na may mga kuneho sa lugar, kaya inactivate ni Noel ang kanyang tactician skill at inutusan si Alma na gamitin ang Excel skill sa maximum capacity. Paliwanag ni Noel, mas magiging epektibo ang kanyang ability basta't sumunod si Alma sa mga utos niya. Ang test, hulihin ang isang killer rabbit at dalhin ito pabalik sa loob ng 10 segundo. Ginamit ni Alma ang Excel skill at sa isang kisap mata, kalahati na agad ng kagubatan ang nalibot niya. Namangha si Alma sa bilis na taglay niya kumpara sa dati. Bago pa man matapos ang 10 segundo, bumalik na siya kay Noel dala ang 13 rabbits. Nagulat si Noel sa galing ni Alma, hindi lang niya na-master agad ang buffs, kundi nagawa pa niya ito sa loob ng 8 segundo. Sa nakita ni Noel, sigurado siyang hindi na kailangan pa ni Alma ng karagdagang training. Iminungkahi niya na kumuha na sila ng unang trabaho bilang party, at may nakaabang na siyang mission. Natanggap ni Noel ang isang liham mula sa isang dating kliyente. Ang village ng Mints ay binibiktima ng mga magnanakaw, kaya tatanggo sila roon upang tugunan ito. Magbibiyahe sila sakay ng stagecoach, na sobrang na-enjoy ni Alma dahil una niyang pagkakataon ito. Ngunit nang tumagal ang biyahe, naumay siya sa upuan at sinabi niyang ayaw na niyang maulit iyon. Sinabi ni Noel na habang nasa biyahe, ipapaliwanag niya ang mga uri ng trabaho ng isang seeker. Hindi limitado sa Abyss ang mga trabaho ng seekers. Maaari silang manghuli ng mga halimaw, kriminal, kayamanan, at kahit mga mystic lands. Karaniwan, ang problema sa Mints ay dapat na sinosolusyonan ng lokal na lord, pero dahil sa bagal ng burokrasya, baka masira na ang buong nayon bago pa dumating ang tulong. Bagaman maliit lang ang reward mula sa nayon, magandang pagkakataon ito para makita kung paano si Alma sa aktwal na laban. Pagdating nila sa Eudora, napagod si Alma sa tagal ng biyahe kaya masakit ang kanyang likuran. Hindi na raw siya uupo muli sa ganoong klaseng coach. Hinanap nila ang isang inn para magpahinga, pero puno ang lahat ng kwarto kaya napilitan silang mag-share ng isang kwarto. Sinabi ni Noel na siya na lang ang matutulog sa sahig, pero tanong ni Alma, bakit hindi na lang sila mag-share ng kama? Natawa siya nang makita ang pagkapahiya ni Noel, na dali-daling tumalikod at umalis para maligo. Habang wala si Noel, nagsimula si Alma na mag-stretch. Ngunit paglabas ni Noel mula sa banyo, agad siyang tumayo at namangha sa perpektong hubog ng katawan ni Noel. Sinabi niyang sayang dahil kung isa itong warrior tulad ni Overdeath, baka siya na ang ultimate seeker. Kahit gaano pa daw siya kasipag, hindi niya matatalo ang mga ipinanganak na may natural na talento. Medyo nadismaya si Alma dahil gusto sana niyang makita kung hanggang saan ang kaya niyang marating. Hindi pinansin ni Noel ang mga sinabi ni Alma, sa halip, tinapak niya ito sa noo at sinabihang huwag magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Habang naliligo si Alma, nagsimulang magmuni-muni si Noel tungkol sa mga sinabi niya. Alam niyang tama si Alma, nais niyang maging warrior tulad ng kanyang lolo, si Overdeath, higit sa lahat. Ngunit hindi ibinigay ng buhay ang class na gusto niya, kaya kailangan niyang pagtiyagaan ang pagiging talker. Pagdating nila sa nayon, lumabas ang village chief upang salubungin sila,
ngunit nagulat ito na dalawa lang silang dumating. Ipinaliwanag ni Noel na ang ibang miyembro ng kanyang party ay kinailangang umalis dahil sa iba't ibang rason, na hindi na niya binanggit ang pagbenta sa kanila. Sinabi niya na kahit dalawa na lang sila ni Alma, sapat na ang kanilang kakayahan para sugpuin ang mga magnanakaw. Habang nag-uusap sila sa bahay ng chief, napansin ni Noel na may batang babae na nakasilip mula sa likod ng kurtina. Binati niya ito, ngunit agad itong nagtago, humingi ng paumanhin ang chief at ipinaliwanag na excited daw talaga ang anak niya na makilala si Noel, pero nahiya ito sa huli. Balik sa usapan ng misyon, kinumpirma ng chief na may humigit kumulang 20 magnanakaw sa lugar at inatake na nila ang isang kalapit na nayon. Posibleng ito na ang susunod na target, sinabi rin ng chief na natunton na nila ang kampo ng mga magnanakaw sa Rocky Clearing sa silangang bahagi ng kagubatan. Dahil sa detalyadong impormasyon, tiwala si Noel na madali nilang matutukoy ang lokasyon ng kalaban. Ngunit bago sila umalis, nais munang pag-usapan ni Noel ang kompensasyon. Ayon sa liham, 200,000 fil upfront at 300,000 fil kapag natapos ang trabaho. Bago pa man matapos magsalita si Noel, inabot na ng asawa ng chief ang 200,000 upfront. Ipinangako rin ng chief na ibibigay ang natitirang bayad pagkatapos ng mission. Nabigla si Noel dahil inaasahan niyang tatawarin pa sila, pero mukhang pinilit ng chief na makalakam ng pera dahil desperado ito. Habang naglalakad sila, sinabi ni Alma kay Noel na ang chief ay titig ng titig sa cleavage niya, kahit harap-harapan pa sa asawa't anak nito. Wala raw siyang respeto sa chief dahil sa nakita niyang ugali nito. Biglang tumakbo ang anak ng chief at hinabol sila, nahiya raw itong makipag-usap kanina, kaya gusto nitong kausapin si Noel ngayon. Ipinakita niya ang laruan na regalo ni Noel mula sa huling pagbisita niya sa nayon. Sinabi ng bata na paborito niyang laruan iyon at labis niyang pinahahalagahan dahil gusto niya si Noel. Wala na siyang masyadong nasabi pa, pero nangako siyang ipagluluto si Noel ng masarap na pagkain pagbalik nila mula sa misyon. Natagpuan ni Alma na nakakatuwa ang interaction at sinabi niyang mabait din pala si Noel. Ngunit tumanggi si Noel na pag-usapan ito at itinanggi na mabait siya. Gabi na nang marating nila ang kampo, ngunit nagulat si Noel dahil lampas 40 magnanakaw ang nakita niya, doble sa inasahan. Agad niyang tinukoy ang leader ng grupo, at napagtanto niyang si Goro the Razor Blade iyon, isang notorious na kriminal. May patong na 2 milyon fil sa ulo ni Goro, kaya napaisip si Noel kung kaya ba ni Alma itong talunin. Tiwala si Alma na kaya niyang talunin si Goro the Razor Blade kung one-on-one ang laban. Pero alam niyang magiging mahirap ito kung pati ang mga tauhan ni Goro ay sasali. Inasahan ni Noel ang sagot niya, kaya sinabi niyang may plano siya para harapin ang mga tauhan. Medyo nagulat si Alma sa ideya na sasama si Noel sa laban, dahil kung lumapit ito ng husto, maaaring matuklasan sila ng mga bandido. Ngunit dahil may stealth skill si Alma, kaya niyang makalapit ng hindi napapansin. Sinabi ni Noel na tumahimik na lang si Alma at sundin ang mga utos niya. Ginamit ni Alma ang stealth skill at mabilis na tumalunton papasok sa kampo. Nag-communicate sila gamit ang link skill ni Noel, na nagbibigay daan para magbahagi ng mga iniisip sa pagitan ng mga kasamahan. Pagdating ni Alma sa tolda ni Goro, ipinaalam niya kay Noel na nasa striking distance na siya. Agad ginamit ni Noel ang stun howl na nagpatigil sa lahat ng tauhan sa kampo. Sa loob ng sandaling iyon, inutusan ni Noel si Alma na tapusin si Goro. Sa tulong ng quintuple acceleration, mabilis na sumugod si Alma at sinaksak si Goro sa puso. Ngayong wala na ang leader, ang natitira na lang ay harapin ang mga tauhan. Inutusan ni Noel si Alma na abalahin ang mga bandido, habang pababa siya mula sa burol upang tulungan siya. Habang pinapanood ni Noel, napansin niyang mukhang masyadong nasisiyahan si Alma sa pagpatay, at inisip niya na baka maging problema ang kanyang pagkamapanganib balang araw, pero hindi pa ngayon. Kaya sumali si Noel sa laban at ginamit ang fire bullet para sunugin ang mga natitirang magnanakaw. Matapos ang matagumpay na misyon, bumalik sina Noel at Alma sa nayon, kung saan sinalubong sila ng chief at sinabing masaya siyang ligtas silang nakabalik. Tinanong ng chief kung ano ang nangyari sa mga magnanakaw, at ipinaalam ni Noel na lahat sila ay napatay na, sabay alok ng ulo ni Goro bilang patunay. Ngunit sinabi ng chief na hindi niya kailangang makita ang ulo dahil natapos na ang misyon. Humingi ng kabayaran si Noel, at sinabi ng chief na ibibigay niya ito. Pero bago iyon, inaalok niya sila ng hapunan dahil matagal na raw hinihintay ng anak niyang si Chelsea na makasalo sila.
Habang kumakain, ipinakilala ng chief si Chelsea bilang isang bagong evaluate na swordsman. Tinanong ni Chelsea si Noel kung kaya niya bang maging seeker tulad nito. Sinabi ni Noel na kahit sino ay pwedeng maging seeker, bagaman kadalasan ay kailangan nilang dumaan sa training camp. Bilang alternatibo, pwede rin daw magtrabaho si Chelsea bilang supporter ng isang veteran seeker para magkaroon ng karanasan. Habang sinasabi ito, napansin ni Noel na may kakaibang ekspresyon ang chief at asawa nito, tila may binabalak na hindi maganda. Maya-maya, tinanong ni Chelsea si Noel kung pwede siyang sumali sa party nito kung magiging malakas siyang seeker balang araw. Sinabi ni Noel na kung mangyayari iyon at patuloy pa rin siyang handgun ni Chelsea, tatanggapin niya ito. Masayang-masaya si Chelsea sa sagot ni Noel, biglang lumabas ang chief at ang kanyang asawa dala ang isang bote ng mamahaling alak. Nais daw nilang magdiwang kaya pinuno nila ng alak ang baso ni Noel at Alma. Ngunit matapos tingnan ng alak, sinabi ni Noel na hindi niya pwedeng unahin ang pag-inom, at iginiit niyang ang chief ang dapat unang uminom. Nataranta ang chief at pilit na naghahanap ng dahilan para hindi uminom. Ngunit pinilit siya ni Noel, alam niyang may lason ang alak. Pinabulaanan ito ng chief, ngunit sinabi ni Noel na may ilang dahilan kung bakit niya alam na lason nga ito. Una, nagsinungaling ang chief tungkol sa bilang ng magnanakaw upang bawasan ang bayad, kaya hindi makatuwirang buksan niya ang isang mamahaling bote ng alak para sa mga bisita. Pangalawa, hindi naman mamahalin ang alak, amoy pa lang, alam ni Noel na ito ay murang alak na binuksan na noon pa. At panghuli, nararamdaman ni Noel ang kakaibang bloodlust mula sa chief at asawa nito mula nang ilabas nila ang bote ng alak. Tinawag ni Alma ang village chief na tanga dahil akala nitong malilinlang sila sa isang halatang tangkang pagpatay. Sabi pa ni Alma, kahit may lason sa alak, wala rin itong epekto sa kanya dahil immune siya sa lahat ng uri ng lason. Nagsimula nang magalit ang chief, idinidiing wala silang ebidensya. Ngunit iginiit ni Noel, kung talagang walang lason, wala dapat problema kung inumin niya ito. Nagwala ang chief at sinigawan silang umalis ng nayon. Ngunit bago pa siya makalayo, ginamit ni Noel ang kanyang confession skill, pinilit ang chief na aminin na nilason nga niya ang alak para hindi bayaran si Noel at masamsam ang kanilang kagamitan at pera. Hindi makapaniwala si Chelsea na ang sariling ama niya ay gustong patayin si Noel. Agad na sumugod si Noel at sinaksak ang mata ng chief gamit ang kanyang hinlalaki. Habang humihiyaw sa sakit ang chief, sinabi ni Noel na susunod niyang sisirain ang isa pang mata, pati ilong, at pagkatapos ang dila. Nagmamakaawa ang chief para sa tawad, pero wala sa bokabularyo ni Noel ang pagpapatawad, hindi lalo sa mga nagtatangkang pumatay sa kanya. Sinabi ni Noel na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang ibigay ang bawat kasing na meron siya. Nagmakaawa ang chief, sinasabing may utang siya sa Gambino Mafia, at kung hindi siya makakabayad, masamang bagay ang gagawin ng mafia sa kanya. Pero wala itong pakialam kay Noel, alam niyang gagawin niya ang kailangan. Bago pa ituloy ni Noel ang plano, lumapit si Chelsea dala ang isang bag na may 800,000 fil, lahat ng natitirang pera nila. Ibinigay niya ito kay Noel, umaasang palalayain nito ang kanyang ama. Sinigawan siya ng chief, dahil kung wala silang pambayad sa Gambino, maaaring mamatay sila. Pero kung hindi ibibigay ni Chelsea ang pera, tiyak na papatayin ni Noel ang kanyang ama sa harap niya. Tinanggap ni Noel ang pera at pagkatapos siguruhing kumpleto ito, sinabi niyang aalis na sila ni Alma. Habang umaalis sila, isinumpa ni Chelsea si Noel at lahat ng ibang seekers dahil sa kanyang ginawa, isang bagay na bahagyang kumurot sa damdamin ni Noel, lalo na't hinahangaan siya ni Chelsea ilang minuto lang ang nakalipas. Ngunit ganito ang buhay, at wala na siyang magagawa. Habang naglalakad sila ni Alma palayo sa nayon, tinanong siya ni Alma kung ayaw ba niya ang naging resulta ng lahat. Pero ang sagot ni Noel, nakuha niya ang pera at tama naman siya. Kaya, ayos lang sa kanya na maging kinamumuhian dahil sa kanyang pagiging walang awa. Maya-maya, nakakita sila ng isang airship na dumaan sa itaas nila. Sa insignia nito, nakilala ni Noel na ito ay mula sa Goat Clan, isa sa mga clan na may 3 star regalia. Napahanga si Alma at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng regalia. Ipinaliwanag ni Noel na ang regalia ay titulo na ibinibigay ng Empire sa mga kilalang clan. Mayroong 7 regalia stars, ngunit hindi pantay ang lahat ng ito sa lakas. Ang huling 4 ay nasa pinakamababang antas, habang ang ikatlo at ikalawa ay halos magkapantay. Ngunit tanging ang pinakamalakas na clan lang ang nakakakuha ng 1 star regalia, na siyang pinakamataas na titulo.
Ang isang benepisyo ng regalia ay ang pagkakaroon ng personal na airship, at ang mga seekers na tumatanggap ng ganitong karangalan ay ang mga pinakamalalakas at pinakamayaman sa buong kaharian. Nagpasya si Noel na sa susunod na taon, magiging malakas sila ni Alma upang kilalanin bilang isang regalia. Habang tinitingnan si Noel at nakikita ang determinasyon sa kanyang mga mata, bumalik sa alaala ni Alma ang araw ng pagtanggi sa kanya ng Assassin Society. Matapos niyang maipakita ang kanyang husay, tinanong siya ng leader na si Simone kung siya nga ba ang pumatay kay Alor Yuder, ang dating pinuno ng Assassin Association. Inamin ni Alma na siya nga ang pumatay, kahit tinaguri ang God of Assassins, naging baliw at mahina si Alor sa kanyang pagtanda. Bagaman isang nakakatakot na tao si Alor, hindi niya kailanman natalo si Overdeath, at ang katotohanan ng iyon ang unti-unting nagpatulak sa kanya sa kabaliwan. Si Alma ay anak ni Alor at isang babae na dinukot nito. Marami pang anak si Alor, pero wala siyang interes na palakihin ang mga ito bilang pamilya. Ang nais niya ay makabuo ng tagapagmana, kaya pinilit niyang maglaban ang kanyang mga anak hanggang mamatay ang lahat, at si Alma lang ang natira. Bagaman naiintindihan ni Simone ang pinagmulan ni Alma at kung bakit siya naging ganito, sinabi niya na hindi siya akma para sa Assassin Society. Nadismaya si Alma sa pagtanggi kahit na ipasa niya ang test, pero ipinaliwanag ni Simone na hindi lang pisikal na lakas ang mahalaga. Pakiramdam ni Alma na nasayang ang 21 taon ng kanyang buhay. Sinabi ni Simone na malaya siyang mabuhay ayon sa gusto niya, pero ipinahiwatig niya na ang apo ni Overdeath ay isang seeker din. Kung interesado siya, pwede siyang pumunta sa Ella para makilala ito, at iyon nga ang ginawa ni Alma. Masaya siyang nagpasya na sumama kay Noel, dahil nakita niya ang bagong layunin sa buhay, ang manatiling kasama ni Noel at labanan sa kanyang tabi magpakailanman.